Sorry, I'm gonna leave. I'm driving so far. Tell me why you coming to me and say you want me again. Never wanna lose me, 'cause I'll be missing you. 뒤돌아봐도 결국 또 너야. 난 그래서 네가 좋아. 또 내게서 멀어져 갈까봐 조심스러워. Never enough, just for a night. I got a lot of things gotta tell you all night long. Promise I'll never leave you alone again. Take you into my loving arms and I'll look into your eyes. Then I'm gonna whisper just how beautiful you are. Together, 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 together. Sa aming vlog ay dadalhin namin kayo patungo sa Calamba City, Laguna, na kung saan ay masisilayan natin ang kagandahan at makasaysayang lugar dito. Kaya tara na, simulan at samahan ninyo kami sa aming paglalakbay. Sa una nating paglalakbay ay pupuntahan natin ang Museo ni Rizal o tinatawag ding Bahay ni Rizal, na kung saan lumaki ang ating bayani at nakatuon sa buhay at mga gawa ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Sa pagpasok namin sa Museo ni Jose Rizal ay bubungad dito ang Gallery 1, Kaliwanagan, na dating imbakan na matatagpuan sa unang palapag, na kung saan ipinapakita ang Mercado Rizal family tree at nakatutok sa pamilya ni Dr. Jose Rizal. Ipinapakita rin dito ang mga album ng miyembro ng pamilya ni Jose Rizal na may larawan ng kanilang mga pananaw. Sumunod, ang Gallery 2, Kapaligiran, na kung saan ay pinapakita ang paligid kung saan lumaki si Jose. Inilalarawan din dito na ang bayan ng Calamba ay isang agrikultural na bayan na nagbibigay diin sa lugar ng kapanganakan kung saan dating naninirahan ang ating bayan. Makikita dito ang lumang mapa ng Laguna de Bay at iba't ibang dokumento ng panahon ng Espanyol. At ang Gallery 3, Karunungan, kung saan ipinapakita ang edukasyon ni Dr. Jose Rizal. Ipinakita rin dito ang isang orihinal na resibo na may pirma ni Señora Trinidad kasama ang kanyang orihinal na business ledger. Unang makikita sa ikalawang palapag ay ang dating sala kung saan nakatayo ang estatwa ni Jose Rizal. Ang silid tulugan, kung saan natutulog ang mga kapatid na babae ni Jose Rizal. Sinasabi rin na ang tanging pwede lang na gumamit ng kama ay ang panganay na babae, at ang iba ay nasa lapag gamit ang bani. Ito naman ang silid tulugan ni Jose Rizal. Makikita na ang lababong marmol ay ang kanyang ginamit sa kanyang pagamutan. Sinasabi rin na si Pasiano, ang kanyang panganay na kapatid, ang pwede lang gumamit ng kamang ito. Makikita na ang huling kwarto ay ang parents' bedroom, kung saan ipinanganak si Rizal ng alas 11 hanggang alas 12 noong Hunyo 19, 1861 ng Merkules at pinangalan ng Jose. At isang karangalan yon sa lungsod na ito.
Ito naman ang punto de vista kapag ikay nasa ikalawang palapag. Ito naman ay ang kanilang silid kainan or dining area, kung saan silang lahat ay kumakain. Kasabay na rin dito ang kanilang hapagkainan at kusina. Makikita dito ang dating lutuan at ang mga sinaunang kagamitan sa pagluluto, katulad na lamang ng lutuang tiuleng, palayok at tingkop na basket. At paglabas naman ay makikita ang kanilang teres, kung saan nandito ang kanilang paliguan at ang tanawin sa labas. May makikitang balon na kung saan ay pwede kang humulog ng barya at humiling. At pagkatapos noon ay bumaba na kami patungo sa isa pang museo. May mga bagay rin na may kaugnay sa lugar na ito. Sa galerya na ito, makikita natin ang mga kagamitan na ginamit at naiwan ni Dr. Jose Rizal. Sa iba't ibang exhibit ay makikita ang kanyang mga aklat, sulat at mga larawan. Sa galerya ring ito, makikita ang ilan sa mga damit o kasuotan ni Dr. Jose Rizal noong siya ay nabubuhay pa. Makikita rin dito ang iba't ibang larawan ni Dr. Jose Rizal sa iba't ibang panahon. Makikita dito ang historya ng pagkakabuo ng kanyang mga aklat. Makikita rin dito ang ilan sa mga salapi noong panahong buhay pa si Rizal. May timeline din ng mga taon kung kailan ginawa at inilathala ni Rizal ang kanyang mga aklat. At sa paglabas naman ay makikita mo ang banga kung saan nakalagay ang lahat ng barangay sa buong Calamba. At ngayon, nandito na tayo sa St. John the Baptist Parish. Para sa kaunting kaalaman, dito bininyagan ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal.
Isa sa mga dinadayo ngayon sa Calamba ay ang The Plaza, na kung saan makikita ang mabulto ng ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Ngayon, magtutungo tayo sa, oh my God, ang hangin, guys! Tutungo naman tayo sa, pagkatapos dito sa Jose Rizal, Tutungo tayo sa pinagmamalaki nilang Christmas tree. yes, Doon, nandun. Tara! tara, puntahan na natin! So, ayan guys, nandito na tayo sa sinasabi natin malaking Christmas tree. Yan, papakita namin sa inyo kung gaano siya kalaki. Isa din sa dahilan kung bakit ito dinarayo ay dahil sa kanilang pinagmamalaking Christmas tree na kung saan sa gabi ay umiilaw at kumikinang sa ganda. Maraming iba't ibang pagkain na pupwedeng makakainan dito at ang mga damit na maaaring bilhin at irigalo sa darating na Pasko. Bumili nga pala kami guys ng puto bongbong at 2 chocolate juice. Sa sarap ng pagkain at ganda ng paligid, matatanggal talaga ang inyong pagod. Nandito pala kami sa statwa ni Jose Rizal. Dito kami nakapwesto at kumakain. Di ba makikita niyo naman po sa likod ang ganda ng tanawin at background. Kaya kung may balak po kayo magtungo dito sa Calamba, huwag na po kayo magdalawang isip dahil sulit po talaga at hindi po kayo madidismaya sa ganda ng tanawin at sarap ng mga pagkain. Magtungo naman tayo dito sa kalapit na munisipyo at monumento ni Rizal, kung saan ay may iba't ibang mapagkakainan. Ito ay tinatawag na food court, kung saan ay ating malilibot at dito ay maaari kayo magbanding ng inyong mga kaibigan o pamilya. May iba't iba na mapapwestahan para makapag-picture at makakain. Ito ay pinupuntahan ng karamihan lalo na kapag gabi. Noong gabi ay pumunta ako sa plaza kasama ang aking magulang. Aaminin kong mas maganda sa plaza kapag gabi dahil bukas na ang mga ilaw. Habang papasok ay makikita mo sa gilid ang napakaraming bagay na pwedeng mong bilhin. Ito ang punto de besta kapag ikay nakaupo sa kainan. Sobrang daming pagkain na makikita at lalo na ang mga taong pumupunta para magsaya. Habang hinihintay ang aming sasakyan ay ito ang tanawin sa harap ng Calamba City Plaza kapag gabi. Ang Calamba City, Laguna ay kilala bilang spring resort capital of the Philippines dahil sa karamihang spring resort nito. Nakaramihan ay matatagpuan sa Pansol, Bukal at Bagong Kalsada. Pero bukod sa mga resort, ay may mga magaganda ring lugar na matatagpuan sa lungsod na ito. Katulad na nga lamang ng ipinakita sa video na ang museo ni Jose Rizal, kung saan lumaki ang ating bayan. Sa pagpasok ko roon kasama ang aking kamag-aral ay naramdaman ko ang saya at kagalakan dahil nakikita at nalalaman ko ang mga bagay patungkol sa lugar na iyon. Kung paano ito nagsimula at kung saan ang pinanggalingan nito. Ang mga lugar na katulad nito o tinatawag nating historical places ay inuugnay tayo sa nakaraan. Nagbibigay anyo, hugis sa ating pinahahalagahan, kaugalian at mithiin. At hubugin at tiyakin ang ating pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Sa paglalakbay ko sa lungsod na ito, ay naramdaman ko ang saya. Dahil nga nakapunta ako sa mga lugar na may mga tradisyon, paniniwala at pinagmulan na kaugnay sa lugar na ito. Ang paglakbay namin patungo sa Calamba, Laguna
ay isang kamangha-mangha at masayang karanasan. Sa bawat hakbang na aming tinatahak ay mas lumalalim ang aming pag-unawa sa kasaysayan at kultura ng lugar. Katulad na lamang sa Museo ni Rizal, dahil iyon ang aking kauna-unahang pagpunta, ay mas naunawaan at aking naintindihan ang kahalagahan na impormasyon tungkol sa kasaysayan ni Jose Rizal. Dahil noon ay kaunti lamang ang mga impormasyon na nababasa ko tungkol sa libro, ngunit nang kami ay maglakbay patungo sa Museo ni Rizal, ay mas lumalalim ang aking pag-unawa at nadagdagan kaalaman pa ito sa akin. Ang paglakbay sa Calamba ay hindi lamang isang biyahe. Ito ay isang karanasan na nagbigay daan sa amin ng mas mataas na antas ng kamalayan tungkol sa ating pambansang bayani na si Jose Rizal at sa kasaysayan ng Calamba, Laguna. Isa sa mga relasyon ko sa aming lakbay sa Naysay ay napakaraming magandang puntahan dito sa aming bayan. Hindi man namin nalibot lahat, pero naniniwala akong marami pang hindi nadidiskubre tungkol sa Calamba. Isa rin sa realisasyon ko ay napakayaman ng Calamba. Mayaman sa lugar, historya, kayamanan, at sa mga tao nitong mga mababait. Sa paglalakbay sa Calamba, maaring matuklasan ang mga haligi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang bayan na nagmulat kay Jose Rizal sa realidad ng kahirapan at pang-aapi sa kanyang mga kababayan. Nagbigay daan ang kanyang paglalakbay tungo sa pagiging bayani at tagapagtaguyod ng kalayaan ng bansa. Sa aking realisasyon, hindi lamang pala isa o dalawa ang makikita nating magagandang tanawin at magagandang lugar na mayroon ang Calamba, Laguna, sapagkat napakarami pa. Sa mga lugar na aming ipinakita sa aming video, yan lamang ay ang mga piraso sa Calamba, Laguna ng mga magagandang tanawin. Kung ating lilibutin ang Calamba, Laguna, marami pa tayong makikita at masasaksihan na lugar na ating minsan lamang masilayan. Ang aking naging realisasyon sa aking paglalakbay ay masaya pa rin na may kasama ka sa paglalakbay at sa pagtuklas ng iba't ibang lugar. Dahil dito mo mararamdaman na hindi ka nag-iisa at ang pakikipagbanding ang isang daan upang magkasundo o makilala nyo pa ang isa't isa. Maaring sa bawat paglalakbay ay kulang sa oras upang gawin ang lahat ng ating gusto. Pero sa maiksing oras na iyon ay sobrang saya ng ating nararamdaman. Ang isang realisasyon tungkol sa kahalagahan ng kasaysayang puok sa pagpapahalaga sa ating kultura at kasaysayang mayroon sa paglalakbay sa Calamba. Ang pagbisita sa bayan na ito, lalo na sa mga mahalagang lugar na konektado kay Jose Rizal, ay pwedeng magbigay inspirasyon at pag-unawa sa kanyang buhay at kontribusyon sa paglaya ng ating bansa. Unti-unti na nating nauunawaan ng kahalagahan ng edukasyon, pag-aaral at pagsusumikap sa harap ng mga pagsubok sa pamamagitan ng pag-unlad ng bayan na ito.